dahil marami na namang hinog sa mga kamatis ko, kaya naisipan ko magluto ng tomato pasta. Ay hello, minasan konnichiwa. Tara samahan nyo kami today's mini vlog. Alas 12 po ng tanghali, ay nagpunta ako dito sa mga gulayan ko para kumuha ng mga kamatis. Magluluto po kasi ako ng pasta. Ay papakain ko kay Hapon bago siya pumasok sa trabaho niya. Sa mga oras nga po pala na to, si Kenshin naman ay pumasok sa school. Hindi po mga auntie, nakakatuwa po. Si halos araw-araw, lagi may nahihinog sa mga tanim kong kamatis. Ang gandahan pa nito, kahit lagi may nahihinog, ay wala po nasasayang sa mga tanim ko. Dahil lahat po ng mga na-harvest ko, ay nakakain po namin lahat. Pagkatapos ko mag-harvest ng kamatis, ay kumuha naman ako dito ng dahon ng basil. Ilalagay po kasi natin to mamaya sa lulutuin kong pasta. Pagpasok ko naman dito sa loob, ay pinili ko na rin yung mga kamatis na gagawin nating sauce. Syempre bago ang lahat, kailangan natin tong hugasan para matanggal yung mga dumi. Konti nga lang pala itong mga kamatis na lulutuin ko. Dahil dalawa lang naman kami ni Hapon ang kakain. Pero depende po yan sa inyong mga auntie ko kung gaano kadami yung lulutuin nyo. Pero alam nyo po, kapag itong mismong kamatis lang yung gagawin nating sauce, ay konti lang po yan. Kunyari itong mga kamatis na hinati-hati ko, kapag naluto tong mga to, ay hindi siya ganun kadami. Pag hindi po marami yung mga kamatis nyo, ay pwede po kayo mag-add dito ng tomato sauce. Katapos ko nga palang hati-hatiin yung mga kamatis na malalaki, ay naglagay na po ako dito ng olive oil at saka ng bawang. Kapag naluto na po yung bawang, ang sunod naman nating ilalagay ay itong mga kamatis. Para lumambot kagad yung mga kamatis, ay tatakpan lang po natin ito ng mga ilang minuto. Pagkatapos po ng ilang minuto, kapag okay na po, syempre, kailangan na natin tong durugin. Kapag nagluluto ako, ay hinati-hati ko na rin tong dahon ng basil. Chop lang po natin ng maninipis tong dahon ng basil, kagaya po nito. Bago ang lahat, gusto ko lang po sabihin sa inyo na hindi po ako expert sa pagluluto. Ano po yung nasa isip ko, yun lang po yung ginagawa ko. Sa inyo na po, kung gusto nyong sundan, o kaya naman gayahin. Kalagay ko po ng dahon ng basil. Ang sunod ko namang nilagay ay salt and pepper. Pag wala po kayong basil, pwede po kayo maglagay dito ng parsley o kaya naman rosemary. Lagay nga rin po pala ako dito ng parmesan cheese. Optional lang naman po ito. Pwede po kayo maglagay o hindi. Bago ko makalimutan, mapapakulo na nga pala ako dito ng pasta. Dalawa lang naman po kami ni Hapon ang kakain, kaya konti lang po itong lulutuin ko. Sa mga oras nga po pala na to, si uncle niya naman po ay nasa taas. Naayos niya yung computer namin. Mamaya pagkatapos ko magluto dito, ay tatawagin ko na rin yun. Tapos sa sauce natin, maglalagay lang po pala ako dito ng konting cheese. Ito po talaga yung pinakagusto ko sa lahat dahil mahilig po ako sa cheese. Optional lang din po yan mga auntie ko. Pwede po kayo mag-add o hindi. Tapos po ng ilang minuto, ay naluto na nga rin po tong pasta kaya nilagay ko na. Hindi ko nga po pala lahat nilagay yung spaghetti dahil konti lang po tong sauce natin. First time ko nga lang po pala itong lutuin na ang ginamit kong sauce sa pasta ay kamatis. Iba talaga ang nagagawa kapag meron tayong mga sariling tanim. Kung ano yung naisipan nating lutuin, pwede tayo mag-harvest lang dun sa labas. Katapos ko magluto ng tomato pasta, ay kakain na po kami ni Hapon. Natuyo nga po yung sauce ko dito mga auntie. Katapos ko kasi magluto kanina, ay tinawag ako ni Hapon sa taas. Tangamin kahit na ni Uncle Yo, so nga iniyaban nakjingato. At eto na nga po mga auntie ko, yung aking tomato pasta. Tapos ko po mag-prepare, ay tinawag ko na rin po si Hapon para kumain. Nasang itadakimasu. Buti na lang po at nagustuhan ni Hapon etong niluto ko. Ayaw po yan ng asawa ko, ay hindi po talaga niya yan kakainin. Fast forward na nga po, pagkatapos pa ng ilang minuto, ay nakabihis na po si Hapon. Madali na nga po siya dahil papasok na siya sa trabaho niya. Hinatid ko na nga siya dito sa labas. Hapon ko nga po pala, ay paiba-iba po yan ng schedule. Minsan po maaga pumasok, minsan naman ay tanghali na. Mas naman po ng tanghali, ay sinundo ko naman po si Kenshin sa school niya. Bago kami umuwi ng bahay, ay dumaan muna kami dito sa 7-Eleven. Pili po kasi kami ng tinapay na may meriendahin ni Kenshin mamaya. Pinapili ko na nga si Kenshin kung ano yung gusto niyang bilhin. Parang inaantok pa nga tong anak ko mga auntie. Arigato. Thank you. Dahil mainit po ang panahon ngayon, kaya sinabi ko na kumuha na rin siya ng ice cream. Favorite nga po pala ni Kenshin na ice cream ay Pino. Siyempre, kahit wala po nagtatanong sa akin, isasabihin ko din po kung ano yung favorite kong ice cream. Favorite ko po ay yung mochi ice cream. Itong gusto ko nga to, kaso nakalimutan kong bilhin. Tapos po namin bumili ni Kenshin, punta na po kami dito sa counter para magbayad. Yan lang po at dito na po natatapos ang aming mini vlog. Maraming salamat po. Thank you for watching. Sayonara and... Bye bye. I love you. Dadam dangat sabi up.